Sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hiniling na Solomon ang itinuturing niyang pinakamahalagang maaaring maibigay sa kanya ng Panginoon, isang pusong maunawaing gagabay sa kanya sa pamumuno sa bayang ipinagkatiwala ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagamat ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang ang dami. Bigyan mo ko ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang ito na napakalaki. Ikinalugod ng Diyos ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi mo hiniling para sa iyong sarili ang mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipagkakalob ko ito sa iyo. Ipagkakalob sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga una, maging sa sumunod sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa alamang tugunan, tutugon po natin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya't ako'y nangangakong susundin ang kautusan, higit pa sa ginto't pilak nitong buong kansanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako ng iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos mong kasiyahay nasa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuliang dinalisay. Kaya't iyang tuntunin mo ang siya kong susinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang bugtot. Lubos akong humahangat sa bigay mong mga turo, aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo ay magsisilbing isang tanglaw, magbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo kung paanong napakahalaga natin sa dakilang panukala ng Diyos. Hindi lamang tayo tinawag, kundi pinawalang sala pa at binigyan ng karangalan. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa kanyang panukala
sa kanilang ikabubuti, sapagkat mula't mula pa alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay tinilaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon maging panganay natin sila. Ang mga tinalagang itong niya noong una pa man ay Kanyang tinatawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinagpawalang sala, at ang Kanyang mga pinagwalang sala ay sa Kanya naman ibinigay ng karangalan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli sa laki ng tuwa. Siya'y humayo, pinagbili ang lahat ng ari-arian niya, binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita na ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo, pinagbili ang lahat ng kaniyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, paghahari ng Diyos ang sinasabi sa talinhaga kung ating iuugnay sa buhay mag-asawa, napakasimple. Sapagkat tulad ng mga ngalakal ng perlas, tulad din naman ng pang-araw-araw na buhay, ang bata nagsisimula sa kraso hanggang sa manligaw. Pero hindi dapat ang nililigawan ay iisa. Hindi rin pwedeng ang manliligaw mo iisa. Paano ka makapapimili? Yan ang maling kaisipan natin mga Pilipino eh. Mamimili ka sa 5, pag napili mo isa, iiwanan mo na silang lahat. Yes or no? Ganun ang sinasabi sa halimbawa, paghahari ng Diyos, tatalikuran ng lahat. Kasalanan, maling gawa, maling pamumuhay. Louie, atin-atin lang to. Ilan ba ang niligawan mo nun? Huwag mo sabihin si Pilang niligawan. Hindi ako maniniwala niya. Siyempre, kahit sa hindi ba? Kaklase man nililigawan. Siyempre, pagdating ng takdang oras at araw, kung sino talaga ang ibibigay sa iyo ng poong may kapal, iyo ang magiging kapalaran mo habang buhay. At ngayon nga, ilan ba'y nanligaw sa iyo? Nagkabisto ka na. Pero magkagayon man, pakatandaan nyo, laki ng biyaya at pagpapala sa inyo ng Panginoon sa inyong ginawang pagtugon sa buhay mag-asawa. Wow, baka hindi nyo alam, nagsasama na kayo kung laging nandito si Louie, 9,125 days. Bagamat siya'y nasa ibang bansa, siyempre may bawas na yun. At gayon din naman,
300 buwan. 1,200 linggo na kayo nagsasama. At sa inyong pagsasama, alam niyo ba kung ilang oras? Kung talagang 25 years, kaya na nga i-minus natin wala dito siya. Pero magkagayon man, physically absent but mentally present. Mas matindi yun. Kaya nga, biyaya ng Diyos ay tunay na sa inyo'y ganap na ipinagkaloob. At sa inyong pagtugon naman, gayon din. Isa ang tinitiyak ko sa inyong dalawa. Sana nga, manatili kayong pogi. Manatili kayong pogi. Pogi. Presence of God inside. Kung ang Diyos ang nasa puso ninyo, hindi kayo mapaghihiwalay ng kahit na sino man. Amen? At kung nagkamali, may nagkulang, no? Next opportunity is in line. Oh, ganyan ang Diyos. Napakabuti niya para sa atin. At gayon din naman, bilang paalala sa inyo, sana meron kayong deep, mas malalim. Number 1, para magtumibay kayo, devotion, panalangin, mas malalim na ugnayan sa Diyos. Pagkat ang Diyos ang nagbubuklod sa atin sa Kanya, sa atin sa isa't isa, lalo na sa mag-asawa. Gayon din naman, ang kailangan ay ang inyong emotion. Nakita niyo ang Panginoon, ang mga alagad. Meron ba kayong nahuli? Wala nga ho, magdamag ni. O sa kanang gawin niyo ilagay ang lambat. Mas malalim, mas marami silang nahuli. Gayon din sa buhay mag-asawa. Sa inyong patuloy na malalim na pagtugon sa Diyos at pagtitiwala sa isa't isa, naroon ang kaligayahan inyong matatamo. At gayon din naman, patuloy na sana kayo ay maging evangelizer. Alam niyo ba, ang mag-asawa at ang pamilya at ang mag-asawa, ito ang palatandaan ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa inang simbahan. Kung paano patuloy niyang minamahal, binibigay ang sarili, nagpapatawad, umuunawa, gayon din naman sumusuporta sa mga mananampalataya. Gayon din ang mag-asawa at passionate. Be passionate. Akala ng iba ang passionate, yung pagiging emotionist. No, be passionate. Yung handa talagang sa iyong asawa ibigay ng ganap ang dapat ibigay. Tulad namin mga pari, iwan at talikuran ng lahat para sa Panginoon. Pero pag naglaro kami namangka sa dalawang ilog, pag sa material, sa ibang tao, naman ang problema ng mga pari, hindi ba? Pag nakasama yung mga babaeng magaganda, chick boy, pagka mga pogi, bading, pag matatandang may pera, oy, gold digger, pagka mga bata, dito pare, ko saan kami pupunta. Pero, magkagayon man, kinakailangan prudence. May prudence tayo. Ganun din sa mag-asawa. Kasi, di mo naman pwedeng ilagay sa bote ang asawa at lahat ng kilos at kilaw. Normal yung may makikitang maganda, pero ang kailangan lang, yung tayo ay matapat sa sarili. Tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo na kayamanan natuklasan
lahat ay tinalikuran. Yun na lang, kayamanan yun, pinahalagahan, sinuportahan, itinangi, pinangalagaan. Pero, hindi naman pansarili lamang, katulad ng tao, kasi may ugnayan sa isa at sa iba. At ang mag-asawa nga, hindi man magsalita sa buhay mag-asawa, kapag sila'y nagkakaisa, nagkakasundo, sila ang magandang halimbawa ng iba pang mga may asawa. Kaya, congratulations. Inabot nyo ang 25 taon. Pero condolence din. Nakikiramay din kami. Sus, bakit? Abay, pag nangungulila na sip maala mo kaya? Ay, kasi pag nasa ibang bansa. At gayon din naman, si Louie, araw-araw, gabi-gabi, nung bago-bago yan. Diba? Siyempre, habang nasa malayang isitagahanap buhay, Panginoon, maawa ka. Natapos ang panahon ng trabaho, wow, nakakuha ng bakasyon. Panibagong sigla. Gayon. Pero alam ninyo, sa panahon natin ngayon, dahil sa IT, Information Technology, meron naman cellphone, no? Kinakailangan yung cellphone, cellular globe, dapat konektado sa PLDT. Yes. PLDT, Panginoon, lagi dinig tayo. Di hindi ka magte-text ng kung ano-ano kasi nungalingan. Kasi yung message mo, dinig tayo, please. Kaya dapat tayo nood lagi, asap. Always say a prayer. Prayer can move mountains dahil sa ating pananalig sa Diyos. Kaya kasama ng inyong mga tatatlo lang ba anak nyo? Sure? Final answer. Okay. Congratulations. Isang tanong lang. Ulitin ba natin ang sumpaan ninyong dalawa? Ulitin nyo ulit? O ayaw na? Laban o bawi? Laban. Sige. Yung magsisindi ng kandila. Magsitaluyo sa unahan yung ating mga ninong at ninang na sasaksi. Ang mga kandilang sinisindihan ay sa gisag ng liwanag ni Kristo na patuloy na sa ating mga kapatid na Louie at Faith ay magsisilbing liwanag. Okay, makikita natin ngayon, Biblia ang salita ng Diyos, nagbibigay lakas at katatagan sa mag-asawa. Ang aras, ang salita ng Diyos, ito ang patuloy na magsisilbing gabay, magbubuklod sa isa't isa. Gayon din naman, ang singsing ay ang inyong palatandaan ng pag-ibig na walang simula at walang katapusan. Sa inyong dalawa, iyan ang magbibigay sa inyong matibay na palatandaan at paalala. Ang aras, iyan ang sagisag ng kabuhayan na sa inyo ay patuloy na kinakailangan isuporta sa isa't isa. Kung magagawa ng babaeng sumuporta sa kanyang asawa, okay lang. Huwag lang kalilimutan ang gampanin sa pamilya, sa asawa at sa kanyang mga anak. Bilang pagsasalamat sa makapangyarihang Diyos sa lahat, bigayang pinagpapaloob sa amin sa loob ng 25 taon, lumipas, Muli namin tinatalaga ang sarili sa dudungi, ng karangalan ng kasal Kristiyano. Kaya sa harap ng ating Panginoon sa Santisimo Sakramento ng alagad ng Diyos, inuulit namin
aming sumpaan noong kami ay kasal. Tinatanggap namin sinasapalantayanan ang salita ng Kristo. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pinangangako namin magiging tapat at masunurin sa isa't isa hanggang kamatayan. Pinangangako namin magtutunuhan kami sa karamdaman, pagtitiis, lalong-lalo na sa aming katandaan. Pinangangako namin tutularan ng dakilang uliran ng mag-anak sa Nazaret sa tapat na pagsasagawa ng aming mga tungkuling Kristiyano. Kaya hiniling namin